Una sa lahat, sa pulsa CCTV ang malapitang pagpaslang sa isang lalaki sa Caloocan City. Sa video, makikitang sinundan ng gunman ang biktimang nakamotorsiklo saka ito binarel sa ulo. Bumalagta ang biktima pero hindi pa nakontento ang salarin at tinuloy pa ang pamamaril. Ang buong detalye ng brutal na krimeng yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Lumubog na bangka na binangga umano ng isang barko ng China sa Panatag Shoal, natagpuan na. Isang mangingisdang Pilipino nawawala pa rin. Ilang bayan sa Cebu at Negros sinalanta ng flash flood. Isang bata patay matapos anurin ng rumaragasang tubig ang kanilang pickup truck. Pagbibigay ng 18 billion peso contract sa Miro Systems at pagkakaroon umano ng offshore bank account sa isang opisyal ng COMELEC, kinwestiyon ni Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta. COMELEC, pinabulanan ng alegasyon ang kongresista. Budget para sa pagkain ng mga dadalong bisita sa nalalapit na sona ni Pangulong Bongbong Marcos aabot ng 20 million pesos. Isang misis sa Baguio City, pinutulan ng ari ang kanyang mister. Ibang pangalan ng babae raw kasi ang nabanggit sa gitna ng kanilang pagtatalik. At sa showbiz tonight, Blackpink Jennie nagsorry matapos siyang makunang nagvi-vape sa isang indoor area na bawal sa South Korea. Sinalanta ng flash flood ang ilang bayan sa Visayas bunsod ng malakas na ulan. Kabilang po dyan ang Negros Oriental kung saan isang senior citizen ang namatay sa biglaang pagbaha. Isang bata rin ang patay sa Cebu matapos anuri ng rumaragasang baha ang sinasakyan niyang pickup truck. Nasa frontline na balitang yan, John Roa. Stranded ang pick-up truck na ito sa gitna ng rumaragasang tubig sa isang kalsada sa bayan ng Carmen sa Cebu. Maingat na sinagip ng mga rescuer ang mga sakay nito. Ayon sa mga otoridad, 17 ang sakay ng pick-up kabilang ang driver. Isang bata ang nasawi, 6 ang nawawala at 10 ang nailigtas. Galing daw ang mga biktima sa isang pagtitipon kahapon sa barangay Lower na Timauan at pauwi na sana sa barangay Cantukong. Pero pagdaan nila sa spillway, inanod sila ng umapaw na tubig sa creek matapos ang malakas na ulan. Nagmistulang ilog naman ang kalsadang ito sa barangay Kabugan sa Bindoy, Negros Oriental. Rumaragasa ang tubig mula sa bundok kasunod ng pagbuhos ng malakas na ulan kahapon. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bayan ng Bindoy, umabot sa halos 200 pamilya ang apektado ng matinding baha. Isa naman ang nasawi matapos matrap sa kanyang bahay. Ang biktima ay 68 years old, senior citizen at PWD. So, itong lalaki is talagang naanod kasama yung kanyang bahay. Nagbigay na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Ayon naman sa Pag-asa, normal lang ang mga nararamdamang pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Tayo po ngayon sa panahon ng ulan, lalo na sa may area ng Visayas at Mindanao ay dala din ng Intertropical Convergence Zone. Ito yung pagsalubong ng hangin mula sa magkaibang hemispheres. Nagiging dahilan ng mga pagkidlat, pagkulog at mga thunderstorms at mga rain showers. Sa Liloan, Cebu naman, sa pulsa video ang isang buhawi at mga nagliliparang debris. Sa lakas ng buhawi, may biglang pumutok na kable ng kuryente. Wala namang nasaktan pero ayon sa lokal na pamahalaan, 45 bahay ang napinsala ng buhawi. Inilikas na ang mga apektadong residente. Paliwanag ng Pag-asa, kasunod-sunod na nabubuong ipo-ipo o buhawi sa bansa. Sa panahon tayo ngayon ng maraming moisture, kaya po nabubuyan yung pag-angat ng machine na hangin at pagbaba ng malamig na hangin. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Pinag-iingat pa rin sa posibleng pagbaha ang mga kapatid natin sa Visayas at Mindanao bunsod ng malakas na pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, apektado ng maulang panahon ang Mimaropa, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen at Caraga.
Pinag-iingat din ang mga nakatira sa mga naturang lugar sa posibleng pagguho ng lupa. Epekto yan ang malakas na pag-ulan na dala ng Intertropical Convergence Zone sa katimugan ng bansa. Easterly wind na tumatama sa Luzon at localized thunderstorms. Sa forecast ng Metro Weather, maghapon ulit uulan ng malakas sa halos buong Kabisayaan. Damay din sa maulang panahon ng Caraga, Zamboanga Peninsula, South Cotabato, Sarangani, Davao de Oro at Davao Oriental. Posible rin ang malakas na ulan pagsapit ng hapon sa Mindoro, Calabarzon, Central Luzon at ilang bahagi ng Metro Manila. Pati na sa Ilocos Region, Nueva Vizcaya, Isabela at Cagayan. Pinabulaan ng Pilipinas ang akusasyon ng China na dahil sa nakasadsad dating barkong BRP Sierra Madre, kaya raw nasisira ang mga coral reef sa Ayungin Shoal. China raw ang totoong naninira sa mga bahura at meron daw tayong ebidensya para patunayan ito. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa video na nilabas ng Chinese state media na Global Times, makikita ang umano'y malalaki, sira-sira at patay na corals sa ilang bahagi ng Ayungin Shoal. Natagpuan din daw na nakapulupot sa ilang bahura ang makahabang lambat na dahan-dahan umanong pumapatay sa mga ito. Sa ilang panglarawan, kita ang umano'y mga basura sa ilalim ng dagat. Kuha raw yan ng magsagawa kamakailan ng Marine Scientific Research, ang Chinese Ministry of Natural Resources sa Ayungin Shoal. Lumalabas umano na malaki ang ibinaba ng kalidad ng yamang dagat doon. Ang sinisisi nila ang nakasadsad na BRP Sierra Madre na military outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tinabla naman ng Philippine Navy ang mga bagong akusasyon ng China. Anila, hindi Pilipinas ang naninira ng mga likas na yaman. We have to go back to history and check how they reclaimed their current bases in Mischief Reef, Johnson Reef, and the other reclaimed areas. They destroyed the environment. I don't want to dignify their statement. In the first place, history will tell us that they have destroyed the environment in the West Philippine Sea. Pinabulaanan din ng National Security Council ang paratang ng China. Sila raw ang nakasisira sa corals sa West Philippine Sea. May hawak daw na ebidensya ang Pilipinas na magpapatunay dito. Kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines na nagsagawa ng medical evacuation para sa isa sa mga sundalong nakaposte sa BRP Sierra Madre. Sumama raw ang pakiramdam ng sundalo. Pero ayon sa isang source ng News 5, hinarang daw ng China Coast Guard ang medevac mission. Hindi nagbigay ng detalye ang Philippine Navy tungkol sa umano'y panghaharang. Pero ang importante raw ay nailikas ang sundalo. We look at it as a successful operation na evacuate natin ang tropa. Whatever happened at the tactical level, we leave it up to the Coast Guard. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Na-recover na ang bangkang na hit and run ng isang barko umano ng China malapit sa Panatag Shoal pero nawawala pa rin ang isang mangingisda. Nagkasira-sira ang lumubog na bangka ng may ahon ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard kanina sa dagat na sakop ng Subic, Zambales. Ayon sa PCG, habang nangingisda ang magkapatid na Robert at Jose Mondoñedo noong July 3, bigla silang binangga ng isang barko kaya nasira at lumubog ang kanilang bangka. 3 araw humawak sa payaw si Robert hanggang sa masagip siya nitong July 6. Habang ang kapatid niyang si Jose, nawawala pa rin. Ayon sa ating Coast Guard, hindi pa matukoy kung anong barko ang sumalpok sa bangka. Pero sa impormasyon mula kay Senator Francis Tolentino, isa umanong Chinese commercial vessel na may pangalang Yang Fu ang nambangga sa barko o bangka ng mga Pinoy. Nakikipag-ugnayan na ang PCG Zambales sa mga marino at mga lokal na otoridad para tumulong sa paghahanap sa mangingisda. Nakatakdang imbestigahan kung bakit nag-issue ng travel pass ang dating alkalde ng Bamban Tarlac para sa mga big boss ng Pogo noong kasagsagan ng pandemya. Napag-alaman po yan ng makuha ang ilang dokumento mula sa vault na ni-raid na villa sa Clark, Pampanga. Nasa frontline na balitang yan si Reniel Pawit. Gamit ang acetylene cutter, isa-isang binuksan ng mga otoridad ang 19 na vault sa ni-raid na villa sa Clark, Pampanga. Tumambad ang mga dokumento at official receipt ng Bauful Land Development Incorporated, kung saan incorporator si suspended Banban Mayor Alice Go. Meron ding nakitang travel pass ng tinaguriang Pogo Big Boss na si Wang Ziyang at ng kanyang driver. Inisyu ang travel pass noong 2020 kasagsagan ng pandemya. Gamit sa business transaction ang nakasaad sa travel pass at pirmado ito ni dating Bamban Tarlac Mayor Jose Antonio Feliciano. I think kailangan imbestigahan bakit nag-issue siya ng travel pass.
sa mga taong pinaghihinalaan natin na mga nagpapatakbo ng illegal pogo hub. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, malaki ang tyansa na sa mga panahong ito kumilos si Wang para sa konstruksyon ng Bamban Pogo Hub. Wala pang tugon dito ang dating alkalde ng Bamban. Nakita rin sa loob ng isang villa ang bankbook ng Baofu na may initial deposit na 5 million pesos. Magagamit ito sa ipapile nating money laundering. And hindi lang ginamit yung bangko na yon para sa transaction dito sa ating banko. Transaction din sa ibang bansa. So malaking bagay itong nakuha natin mga bangko. Nakakalat din sa isa pang kwarto ang 2 passport at mga casino VIP card na nakapangalan kay Wang. We will check dun sa mga casino, mga legal casinos natin kung kasi VIP cards yung nakita natin. So pwede natin tanungin kung bakit siya meron gano'n. Madalas ba siya naglalaro sa mga casino na yun? O ano yung intention niya? Nandun siya sa casino, baka ginagamit niya yung casino for money laundering. Sa ibang villa naman, ilang alahas ang nakita. May mga kambal plaka rin o mga plate number na pare-pareho. May nakuha ring 5 Chinese passports at 2 bundle ng pera na tigi 1,000 at tigi 100 piso. Kasunod ng panibagong operasyong ito, tiniyak ng Clark Development Corporation o CDC na maghihigpit na sila para wala nang makalusot na illegal pogos sa kanilang lugar. Sa ngayon, requirement ng CDC na mag-submit ang mga locators, ang mga developers na may-ari ng mga ganitong villas ng listahan ng mga occupants. Ayon pa sa CDC, may mga nakuha ring undocumented occupants sa loob ng Fontana sa nakalipas na linggo. Kasunod yan ang panawagan ng Pampanga LGU na muling suyuri ng Freeport para maubos ang POGO workers. Hindi na ibinigay ang bilang ng mga nahuli na nasa kustodiya na raw ng Bureau of Immigration. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Handang pirmahan ni Senate President Chis Escudero ang arrest warrant laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Yan ay kung hindi pa rin sisipot si Go sa pagdinig ng Senado bukas. Giit ni Escudero, obligadong dumalo si Go. Nauna nang sinabi ng kampo ni Go na hindi raw makakadalo ang suspendidong alkalde dahil umano sa stress at trauma. Pero wala naman silang maibigay na medical certificate ni Go. Kapag ka nag-issue ng sabina, yan ay under compulsion of law na tinatawag. Ibig sabihin, wala sa kapasahan niya kung siya'y mag-a-attend o hindi. At kung hindi sila dadalo, nasa kamay ni Senator Risa kung siya'y magre-request na mag-issue ng warrant of arrest para sila'y puwersahang padaluhin sa pagdinig ng Senado. At pipirmahan ko ang warrant of arrest na yun. Susunod, mister na binanggit daw ang pangalan ng kabit sa gitna ng kanilang pagtatalik, pinutulan ng ari ni Mrs. Mga kasuotang may mensaheng politikal, ipagbabawal sa ikatlong sora ni Pangulong Marcos. Ang mga lalabag, aarestuhin. At Pangulong Marcos dumalo sa opening ceremony ng Palarong Pambansa habang si VP Sara Duterte may ibang pinuntahan. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balita sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pasintabi po sa sensitibong balitang ito, arestado ang isang babae sa Baguio City matapos niyang putulin ang ari ng kanyang mister. Ibang pangalan daw kasi ng babae ang binanggit ni mister sa gitna ng kanilang pagtatalik. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Tumambad sa mga otoridad ang duguang kutsilyong ito sa loob ng isang bahay sa Baguio City noong Sabado. Katabi nito ang isang putol na bahagi ng katawan ng tao. Nang tingnan ng malapitan, napag-alamang isa itong bahagi ng ari ng lalaki. Pinutol ng 55 anyos na babaeng suspect ang ari ng kanyang mister. Batay sa investigasyon, nag-inuman ang mag-asawa sa bahay ng kapatid ng biktima. Umuwi sila at nagtalik sa kanilang kwarto. Doon na raw nakahanap ng tiyempo si Mrs. na gawin kay mister ang masakit na krimen. Nasa akto na po sila ng pagtatalik sana.
So yun, doon nagkaroon ng pagkakataon itong suspect na mahawakan yung ari nitong kanyang asawa. Parang naplano na may hawak na pala siyang kutsilyo. Kusa namang sumuko sa mga pulis ang suspect. Kwento niya, napuno na raw siya sa kanyang mister. Sa kalagitnaan daw kasi ng kanilang pagtatalik, ibang pangalan ng babae ang nabanggit ng kanyang asawa. Hinala ni Mrs., kabit ito ng kanyang mister. Madalas din daw siyang minamaltrato at binubugbog. Kung madalaw sa isang buwan, hindi pa niya ako binibigyan ng pera. Tapos nabalitaan ko, nagbababae siya doon palagi kasi pag pumupunta po ako doon sa kanila, binubugbog niya po ako. Tapos tinatapon yung damit ko sa labas, pinapalayas ako. Sa katunayan nga. Pinagsisisihan na raw ng suspect ang kanyang nagawa sa sariling asawa. Nakakulong na siya sa Baguio City Police Station 9 at nahaharap sa reklamong mutilation. Nagpapagaling naman sa ospital ang biktima. Sinubukan pa ng mga doktor na ikabit ang naputol na bahagi ng ari, pero hindi ito naging matagumpay. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Wala namang nakitang foul play ang mga otoridad sa pagkamatay ng 2 batang nakulong sa loob ng kotse sa Santo Tomas, Pampanga. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV sa parking lot sa Santo Tomas, Pampanga, pasado 2:00 ng hapon noong Sabado. Kitang dumating ang 2 bata na walang ibang kasama. Una silang pumasok sa isang puting sasakyan. Makalipas ng ilang sandali ay lumipat sa itim na sasakyan. Matapos niyan, hindi na nakita pang lumabas ang mga bata. Lumipas ang 2 araw, saka na nakita na wala ng buhay ang 2 sa loob na naturang sasakyan. Sa mga ilero ng bahay nito dito sa Barangay Moras de la Paz, matatagpuan ang bahay ng 2 bata. 500 metro ang layo nito mula naman sa open parking lot ng isang punerarya kung saan naman matatagpuan ang isang sirang sasakyan. At dito sa parking lot mapapansin na nasa dulong bahagi ang sasakyan kaya maaaring hindi napansin ng mga taong dumadaan kung may mga batang nakulong sa loob nito. Ganun na lang ang panlulumo ng ama ng 2 bata sa nangyari. Hindi na matutuloy ang plano niya sanang makipagkita sa mga anak na edad 5 at 6 ngayon darating na Sabado. Susunduin ko na sana talaga sila. Nagtatrabaho ako. Pagkatapos ko sana magtrabaho, sunduin ko. Tapos sir, nabalitaan ko ganyan na pala. Gusto raw niyang sisihin sa nangyari ang kanyang dating misis dahil hindi nito hinanap ang mga bata na noong Sabado pa pala nawawala. Pero alang-alang sa mga bata ay pinapatawadan niya ang hiniwalay ang asawa. Una nang sinabi ng ina ng mga biktima na inakala niyang nagpunta sa kanilang ama ang mga bata kaya hindi niya ito hinanap. Kung nasa akin yung mga bata sir, dapat pinaano sa akin. Sinata ko kung nasa akin talaga. Kaso hindi man nagano sa akin sir. Sobra kasakit sir. Tapos nasa trabaho pa ako. Muli namang binalikan ng ina ng 2 bata ang sasakyan para magtulos ng kandila. Sinilip din niya ang lugar kung saan nasawi ang 2 anak. Lumalabas sa investigasyon na nasuffocate dahil sa kawalan ng hangin at sobrang init ang 2 bata. Sabi po ng doktor na nakausap namin, pag yung tao daw na suffocate sa mga ganyang close na like sasakyan, is ang pinakamabilis siyang mawawalan ng malay at tuluyang mamatay, masuffocate is 10 minutes. Isinantabi na ng Santo Tomas Police ang posibilidad ng foul play. Aksidente raw ang nangyari. Nakabukas ang pinto ng sasakyan kaya posibleng naengganyo ang 2 bata na pumasok sa loob nito. Yun nga lang, sumara ang sirang pinto at natrap ang 2 bata. Sa kabila niyan, inaalam ng pulisya kung may kapabayaan ba ang ina ng mga bata at kung may pananagutan ba ang may-ari ng parking lot. Sa ngayon, nakaburol na sa isang chapel sa Santo Tomas ang magkapatid. Sinagot na rin ng lokal na pamahalaan ang mga gastusin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Arestado kanina ang 2 suspect sa pananaksak sa University of the Philippines Diliman sa Quezon City. Ayon sa Anonas Police, na-aresto sa Barangay Cruz Naliga sa mga menor de edad na suspect sa tulong ng mga testigo. Hinahanap pa ang isa nilang kasabwat. Hinodap kagabi sa loob ng UP campus ang isang 18 anyos na biktima. Sinubukan daw niyang pumalag kaya't 11 beses siyang sinaksak sa kanyang katawan. Stable ang kondisyon ng biktima pero nanatili pa rin siya sa intensive care unit o ICU ng ospital. Kasunod ng insidente, mas naghigpit ang seguridad sa UP Diliman campus.
20 milyong piso ang pondong inilaan ng Kamara para sa pagkain ng mga dadalo sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Git ng Kamara, sakto lang ang budget na yan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Puspusan ng paghahanda ng Kamara para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, higit 2,000 panauhin na ang nagkumpirmang dadalo sa SONA. At ang pondong inilaan para sa pagkain nila, aabot daw ng 20 million pesos. Kasama na raw dyan ang almusal, tanghalian, hapunan, pati na rin merienda. Hindi po masyadong mahal yung 20 million para lang sa pagkain? Hindi. We have, alam mo, yung security lang natin, ilang daan na yan, di ba? O personnel natin sa Congress, mga 2,000-3,000 na yan. Then yung guests natin, mga 2,000. So, that's just about the right amount. Tulad naman noong mga nakaraang taon, mahigpit muling ipagbabawal ang pagsusuot ng mga statement attire o yung mga kasuotang may mensaheng politikal. Ang mga hindi susunod, hindi papapasukin sa plenaryo at pakikiusapang magpalit ng damit. If you want to protest, there are some areas. This is not the place and the time to express. There are areas where you can do it, but not here in the Batasan complex because pagka hindi kayo sumunod, you'll be arrested. You'll be detained. O, nakita nyo naman yung detention center namin. Ready naman, di ba? Aircon. Pwede kayo matulog dun sa gabi. Madalas magsuot ng statement o political attire ang mga mambabatas na kabilang sa oposisyon, kabilang na ang Makabayan Bloc. Pero wala pa silang tugon tungkol dito. Tuwing SONA, imbitado ang mga dating presidente, vice-presidente, Senate President at House Speaker. Pero nag-abiso na sina dating Vice President Leni Robredo at Jejomar Binay na hindi sila dadalo. Wala pa namang sagot kung pupunta si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pati ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, hindi pa rin daw sumasagot kaugnay sa kanyang attendance. We are still waiting, for confirmation from the Vice President, but we heard word that the office will confirm today whether the Vice President is attending or not. So we will just make an announcement on this as soon as we get confirmation from the office of the Vice President. Nasa 47 ambasador naman mula sa iba't ibang bansa ang nagkumpirmang dadalo sa SONA. Kabilang na si Chinese Ambassador Wang Zilian. Wala namang utos kung required na bang kantahin ang bagong Pilipinas hymn at i-recite ang pledge sa darating na SONA. Ang Radio Television Malacanang o RTVM pa rin ang magdedirect nito. Isasagawa ang final walkthrough at ang huling pagpupulong ng Interagency Committee sa susunod na Lunes, July 15. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang renovation sa North at South Lobby ng Kamara. Inaasahang matatapos ito sa July 18 at simula July 19, ila-lockdown na ang buong batasang pambansa para matiyak ang seguridad sa magiging ulat ng Pangulo sa July 22. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang opening ceremony ng palarong pambansa sa Cebu City. Kapansin-pansin naman ang hindi pagdalo ni VP Sara Duterte. Nasa frontline na balitang yan si Marty Bautista. Manafiesta ang opisyal na pagbubukas ng 2024 Palarong Pambansa sa Cebu City Sports Complex kaninang hapon. Tampok dito ang iba't ibang cultural dances at theatrical performance tungkol sa kasaysayan ng Cebu. Pumarada rin ang mahigit 9,000 atleta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, suot ang makukulay nilang sports outfit. Pinanood yan ni Pangulong Bongbong Marcos na panauhing pandangal sa opening ceremony. Sa kanyang speech, sinabi ni PBBM na makasaysayan ang palarong pambansa ngayong taon dahil marami rito ay unang beses mangyayari. Kabilang dyan ang first participation ng athletes mula sa National Academy of Sports at pagdagdag ng mga bagong events gaya ng dance sport, soft tennis, karate-do at e-sports. This occasion holds enormous significance beyond just sports. To all our athletes, let this serve as your training ground
and demonstrate the unwavering spirit, talent, and dedication of all young Filipinos. Hindi naman nakapunta sa opening ceremony si Vice President Sara Duterte. Ito sana ang unang beses na magsasama sina PBBM at VP Sara matapos mag-resign ng bise sa gabinete. Sa halip bumisita si VP Sara kaninang umaga sa mga coach at trainer na naospital sa gitna ng paghahanda sa palarong pambansa. Nagsimba rin ang bise sa Basilica Minor del Santo Niño de Cebu para ipagdasal ang mga atleta na sasali sa palarong pambansa. Binagyang diin naman ni VP Sara sa kanyang pahayag na patunay ang palarong pambansa sa dedikasyon ng DepEd sa mga estudyanteng atleta. Sa July 19 naman, epektibo ang resignation ni VP Sara bilang DepEd Secretary. Opisyal na magsisimula ang mga laro sa July 11 at magtatapos sa July 15. Mapapanood ang mga laban live sa online platform ng palarong pambansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Susunod, malapit ang pamaril sa isang rider sa Caloocan sa pool sa CCTV. Opisyal ng COMELEC na meron umunong halos 50 offshore bank accounts kwinestyon ng isang mambabatas. COMELEC sinagot ang mga paratang. At James Yap at partner niyang si Micaela Cazola, hiwalay na nga ba? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasunog ang isang pabrika ng PVC sa Busos, Bulacan ngayong gabi. Sa drone video na yan, kitang-kitang laki ng sunog na tumupok sa pabrika na nasa barangay Bunga Mayor. Bandang alas 5 ng hapon nagsimula ang sunog. Tumagal po ito ng 5 oras bago naapula. Inalam pa ang sanhi ng apoy at kung magkano ang halaga ng pinsala. Isang opisyal ng COMELEC ang umano'y konektado sa halos 50 foreign bank accounts. Ayon sa isang kongresista, milyon-milyong piso raw ang dineposito sa mga account para sa gagamiting makina sa 2025 elections. Tingin naman ng COMELEC, may gustong sumira sa kanila. Nasa frontline ng balitang yan si Mariel Enriquez. Sumentro sa mga umano'y paglabag ng Commission on Elections o COMELEC ang ipinatawag na press conference kanina ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa Quezon City. Partikular na kinuwestiyon ng kongresista ang ginamit ng COMELEC na prototype ng makina ng Miro Systems para sa 2025 midterm elections. Sabi nila, why was it prototype? Nag-work ba yung hybrid? Eh yung separate applications hindi nga nag-work. In Congo as well as in Iraq. Paano pa yung combined application? There is no precedent yet. 18 billion pesos. The biggest contract ever for automated election system. Ipinunto ni Marcoleta ang nakasaad sa Republic Act 9369 o Automated Elections Law na dapat na testing ang mga makinang gagamitin sa eleksyon at hindi yung prototype lang. Bukod dyan, meron pang mabigat na pasabog ang mambabatas. Naglabas siya ng listahan ng 49 offshore bank accounts na konektado umano sa isang opisyal ng COMELEC. Ang mga depositors sa listahan mula umano sa South Korea. Mahigit $2.1 million o 120 million pesos ang mga dineposito mula June 22, 2023 hanggang March 2024. Marso rin ngayong taon nang manalo sa bidding ang Miro Systems na pag-aari ng isang South Korean company. Well, first of all, why do you need 49 banks? Offshore accounts. Are you supposed to move sizable amounts of money globally? Kaya kailangan mo ito. The most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that these accounts are traceable to one COMELEC official. Hindi pinangalanan ni Marcoleta ang sinasabi niyang opisyal pero biniberipika na raw nila ang impormasyon.
Nakarating na ang mga akusasyong ito kay COMELEC Chairman George Garcia at tingin daw niya siya ang tinutukoy ni Marcoleta. Ako, huwag na po natin paikot-ikutin. Ako po yung nire-refer doon. Actually po, nakaplano yung demolition job laban sa COMELEC. Ngayon pa lang itinatanggi na ni Garcia na meron siyang mga bank account abroad. Diyos ang aking saksi, wala po kahit anong foreign account. Napakataas ng respeto natin kay Congressman Marcoleta, pero sana katulad na itanong sa kanya kung verified, sabi niya hindi naman po verified. So sana naman po bago man lang sana makapagbitaw ng mga pananalita, sana ma-verify lang. Ayon pa sa COMELEC Chairman, sumulat na siya sa National Bureau of Investigation o NBI para imbestigahan kung sino ang nagpapakalat ng maling impormasyon na sumisira sa kredibilidad at integridad ng COMELEC. Nakatakda namang maghain ng resolusyon sa Kamara si Congressman Marcoleta para paimbestigahan ng COMELEC bidding at ang pagkapanalo ng Miro Systems. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Binisita ng mga anak ni Chris Aquino na sina Josh at Bimby si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa Instagram post ng unang ginang, nagpasalamat siya sa pagbisita sa kanya ng mga anak ni Chris sa kanyang opisina. Nagpasalamat din si First Lady sa pasalubong ni Josh at Bimby. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Hindi naman sekretong malalim na tensyon sa politika ng pamilyang Marcos at Aquino. Showbiz tonight na tayo. Usap-usapang hiwalay na si James Yap sa partner niyang si Micaela Cazola. Ayon yan kay Nay Christy Fermin. Kasi hindi pala salita, pero merong umiikot na balita na hiwalay na sila ng kanyang dating karelasyon. Nakakalungkot naman kung totoo yan. Sana hindi. Nabanggit yan ni Nay Christy sa vlog niya na showbiz now na. Kapansin-pansin din na wala na raw post si James sa Instagram kasama sina Micaela at dalawa nilang anak na sina MJ at Francesca. No comment pa naman sila dito. In the works na ang sequel ng 2006 hit film na The Devil Wears Prada. Magbabalik ang iconic character ng Ice Cold editor na si Miranda Priestley, played by Meryl Streep. Disney raw ang nagde-develop ng sequel ayon sa ilang report. Hindi pa namang kumpirmado ang iba pang magbabalik na karakter. Kabilang sa mga sikat na bumida sa 2006 movie na yan, sina Anne Hathaway at Emily Blunt. May showbiz chika pa ako mamaya, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Abangan, Blackpink Jennie nagsorry sa nag-viral ng video na gumagamit siya ng vape. At silipin ang kwelang pagkaka-edit ng ilang fans sa video ng SB19. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pulsa CCTV, ang malapitang pamamaril sa isang lalaki sa Caloocan City. Ang tinuturong motibo sa pananambang alitan sa sugal. Nasa Frontline na balitang yan si Brian Basa. Makikita sa CCTV footage na ito ang isang paparating na motorsiklo. Kasunod naman ito ang isang armadong lalaki. Malapitan niyang binaril ang rider. Natumba ang biktima, pati ang kanyang motor. Agad namang umalis ang angkas niyang babae. Hindi pa nakontento ang gunman. Muli niyang pinagbabaril ng makailang beses ang nakabulagta ng biktima. Tumakas agad ang suspect. Tangay-tangay ang motor ng binaril na rider. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang suspect na hinabol ang paparating na motor ng biktima. Sapul din sa video ang pagtakas ng suspect matapos ang pamamaril. Nangyari yan mag-aalas 9 kagabi sa Terona Street sa barangay 144 Caloocan. Dead on the spot ang biktimang si John Mark Robidillo, 19 anyos. Pagkatapos ng pananambang, bumalik sa pinangyarihan ng krimen ang angkas na babae na live-in partner ng biktima. Kwento niya, magde-deliver sana sila ng pagkain nung gabing yon. Trauma yun nangyari kasi harap-harapan ko ginawa yun sa asawa ko.
Kahit gusto ko siya tulungan, wala akong magawa. Wala akong magawa para tulungan ko siya. Wala akong lakas ng loob. Para tulungan ko siya. Suspetsya ng ina ni John Mark, planado ang pagpatay sa kanyang anak. Gumamit sila account umorder sa mag-asawa ng Sheikh Bayon, Sheikh Graham. Ayun pala, plano na nilang gawin sa anak ko yun. Gamit sila iba account, order sila sa mag-asawa. Sa tulong ng kuha ng CCTV, nakilala ng pamilya ng biktima ang gunman na si alias Jimwell. Nakaaway raw nito si John Mark noong nakaraang linggo. Talo po ng anak ko yung bumaril sa kanya. Ang sabi daw po ng daya, ikaw Caracruz, ng daya ka, pwede mo naman salagin. Diba sir? Syempre, pag hard loser ka, hindi mo matanggap yung pagkatalo mo Ayon sa Barangay 143, pinablotter sa kanila ang alitan ni na John Mark at Jimwell. Nung pumunta po yung magulang dito at saka yung asawa ng biktima nung unang kumusyon nila, ang kwento po nila is nagkaroon daw nga po ng pagkatalo sa sugat, tapos kinuha yung pera, tapos binugbog. Pinaghahanap na ng mga pulis ang suspect na posibleng maharap sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nagsorry na si Blackpink Jennie matapos siyang maispatang nagve-vape habang nasa dressing room. Pumalo naman sa 100 million views sa YouTube ang lyric video ng Mapa ng SB19. Yan at iba pa sa report na to. New achievement unlock para sa P-Pop Kings na SB19. Umabot na sa more than 100 million views ang lyric video ng hit song nilang Mapa. Proud nilang ibinida yan online. Nagpasalamat ang SB19 sa lahat ng 18 at dahil tungkol sa parents ang kanta, inalay din ng grupo ang achievement na ito sa kanilang mga magulang. Bukod dyan, ipinasilip na rin nila ang ilang choreography sa bago nilang kanta ni Apple the App na Ready. Kasama pa nila ang Korean dancer na si Reddy Shin at Pinoy choreographer na si Jay Joseph. Hot topic naman ngayon ang pag-vape ni Blackpink Jennie. Sa isang borado na ngayong video, makikitang nag-vape si Jennie habang inaayusan ng kanyang stylist. Maraming netizens ang hindi natuwa rito. Sa batas ng South Korea, ipinagbabawal ang paninigarilyo at pag-vape indoors o sa enclosed spaces. Ayon pa sa ilang report, nakatanggap na ng formal complaint ang Foreign Ministry ng Seoul sa ginawa ito ni Jennie. Nagsorry na rin si Jennie ayon sa pahayag ng record label niya na OA Entertainment. Nagsisisi na raw siya at aminado siyang mali ang kanyang ginawa. Humingi na rin na paumanhin si Jennie sa mga nakasama niya habang nagve-vape. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lepon. Happy Tuesday mga kapatid! At para man sa ating pabawang Pampagood Night, Certified 18 ang tampok natin ngayong gabi. Naghatid ng good vibes ang edited video ng isang netizen habang sumasayaw si SB19 Stel. Parang kasama sa dancing video ang uploader na si Jerome. Kunwaring pinipigilan niya si Stel na sumayaw ng kakarelease lang niyang hit song na Moonlight. Just for fun lang daw ang ginawang video ni Jerome para sa 18s pero agad itong napansin ni Stel. Nirepost niya ang video at puro tawa rin ang comment niya sa post. Hindi naka-green yung SB19, no? Yung, yes, sa yung nandun sa kanan. Yes. Bakit 18 kung SB19? 18. Yun ang tawag sa fans ng ating SB19.
Tsagain mo, kawawa naman. Kailangan mo tsagain si Sir Ed. At least, interesado siya sa mga Kulang ganyan kasi bagay. sila siguro. Gusto mo ba? Gusto mo ba? Gusto mo ba maging SB Okay na, sige. 18? Goodbye na tayo. At yan po, 45 minutes pag-iman sa Salagang Headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Ed Lingga. Magandang gabi.